suspension ang kagawaran kung walang storm signal warning na nakataas sa isang lugar. Ang mga lokal na pamahalaan ang may kapangyarihan na magsuspende ng klase para rito. At kung wala pa ring suspensyon ng LGU, school administrators na raw ang bahalang magsuspende ng klase, depende sa nakikita nilang panganib na kakaharapin ng kanilang mga estudyante. Paalala po lamang ng DepEd, kung magsususpende ng klase sa umaga, dapat na i-anunsyo ito bago mag alas 4:30 ng umaga at bago mag alas 11 naman sa panghapon. Pero tila nalito rin ang lokal na pamahalaan gaya na lang ng Quezon City dahil inaalam pa raw nila ang sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Samantala, kahit magkaroon ng ganito mga eksena, ayaw manisi ng Malacanang. Ang DILG naman sinasabing posibleng naninibago raw ang mga LGU sa bagong palisiya. Kaya mamaya sa ating talakayan nitigan, pag-usapan po natin yung sistema ng biro mo hanggang ngayon, pagsuspindi pa rin ang klase, problema natin. Tuwing masama ang panahon. Kayo rin maaaring makibahagi sa aming talakayan, mag-post ang inyong opinion o tanong sa aming Facebook page, facebook.com/unanghirit o sa aming Twitter account, i-search lamang ang @unanghirit. I-add lang po ang hashtag sa Unang Hirit na inyong tweets. Kasi sabi ko dito, iwan na sa magulang yan. Tapos, bawasan yung pag-aalala sa eskwelahan, baka ilagay absent. Kung mapapatunayan naman na alam na baha, di ba? Kasi kahapon, umikot tayo sa mga mayor, 4 ang gising. Lahat tulog. O, 2 pa yata nasa abroad. Nahuli. So, yung mga city administrator na dapat din yung mag-aasikaso nun. Tayo naman, dahil napuno rin tayo, imbis na ma-announce natin on time, hindi natin na-announce din on time. Di ba? Ma-announce natin yun second cup na ng balita. Wala na nakapasok na rin yung mga bata. Parang may mga sabi na, yung bahay mo hindi baha, yung sa papasukan mo baha. O kaya naman, yung sa bahay mo baha, sa school mo hindi. So, paano ba yun? Or you on the way, So, discretion magulang na talaga. Magulang, So, at saka na pagdating sa school, nakita nila na let's say 50% hindi nakapasok. I-assume na nila na pwedeng nabigyan ng makeup class yung mga hindi nakapasok. Yun. O kaya sertifikasyon sa barangay chairman kasi alam ng barangay. Alit-liit nun. Simple nung problema. Kasi ang hirap nga naman, papamasahihan mo yung anak mo, diba? Gastos din yung naghahanap papunta sa ng eskwela, suspended lang din. O hapon, sinuspinde. O nakatanggap kami, ba't nakatanghalian, di ba? Ba't sinuspinde ang init ng araw? Bakit kasi ina-announce wala niyo talagang papalang ahensya ng Ang hirap gobyerno talaga natin. din mag-blanket announcement, blanket suspension, sabi nga ng DepEd. Dahil kanya-kanyang sitwasyon talaga So, pero dapat talaga yung mga mayor, at least sila naman lang, dahil kung walang storm warning signal, dapat maaga ho kayo lang. Pero sa tagal na natin nag-a-announce ito, kakatuwa talaga sitwasyon. Pag in-announce mo na walang pasok, sisikat ang araw. Announce mo walang pasok hanggang hapon, ang sama ng panahon. Di ba? So, siya ang doon. Talaga hindi nila nakikita siguro sa makina talaga. Kasi sabi nila, maghapong uulan. Hanggang gabi. Magulang pa rin dapat, di ba? Magulang pa rin. Pero malakas ang hangin kahapon, di ba? Merong hangin. Samantala, ito naman po, nakaranas din po ng pagbaha naman ng lugar ng Datupiang, Maguindanao, matapos po tumaas ang level ng tubig sa mga latian o swamp sa lugar noong isang gabi. At sa kabila ho ng pagtigil naman ng pag-ulan, namiligro pa rin ang mga bahay na nakatirik doon dahil po sa pagtaas ng tubig. Kaya hinala nila, posibleng nabarahan na naman ng mga water hyacinth ang ilog na malapit doon. Isang lugar na ito sa mababang bahagi ng probinsya. At dahil parati na lamang daw lumulubog ang Datupiang, tuwing umaapaw po ang Rio Grande de Mindanao, may mga bangka na silang naka-standby para gamitin sa paglikas sakaling tuluyang tumaas ang tubig. Paalala mga kapuso, tuwing umuulan at padulas sa mga kalsada, magdoble ingat sa pagmamaneho para hindi kayo matulad sa mga nakunang aksidente sa CCTV. Sa EDSA, Australia, pasado alas 4 ng madaling araw kahapon, makikita ang pagsampa ng isang bus sa walong concrete barrier hanggang sa tuluyang mahagip ang isang taxi. Dahil sa lakas ng impact, halos bumalandra ito sa paanan ng flyover. Ayon sa driver ng bus, bigla umanong kumaliwa ang taxi nasa kanan niya, kaya bigla siyang kumabig. Mabilis na bang responde ang MMDA rescue team para lapatan ng paunang Lunas ang mga bahagyang nasugatan. Samantala, mag-aalas 8 naman na umaga sa Aurora, Katipunan Avenue, nawala ng balanse ang isang closed van. Yun naman ang nakita nyo. Ako naman yung una, yung nakita ko. Nakalas ang 2 gulong sa unang parte ng giya nito. Mabuti na lang at nakaiwan sa mga nakasunod na sasakyan. Naiwan ito nakahambalang sa kalsada at natagalan bago tuluyang maialis. Hapon. Aga-aga. Hanggang Nandiyan pa? hapon. Pero tatanggal na gilid naman siya. Pero yung dalawang
Kasi dalawa yan eh. Oo. Na truck, nandun pa lang din sa gilid. Of course, nakakaalam mo naman Ay, dito eh. matatrap. At saka Matagal katapunan naman, yan. Hapon na Tagal natanggal. naman ang response sa kanya. Baka na traffic kasi may mga May baha. towing at ano eh, pero hindi, parang may natanggal na gulong. Oo, so hindi nila mahilang ganon. Masisira kasi ang tuloy. Ingat po tayo mga kapuso, pasadanan natin itong maaksyong balita ngayong umaga sa ating Ronda Report. Siya mo pakita ng pagmamahal sa bayan, no? Isang lalaki po umakyat sa flagpole na Mabuhay Rotonda sa Quezon City kanina madaling araw. At nang may masmasan, inamin niya sa mga barangay tanod na gumamit siya ng illegal na droga at sinabayan pa yan ng pag-inom ng alak. Tindi mo, pre. Ayan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar, nasa na siya ngayon? Igan, matindi talaga. Ang tama. May tama yan. Dancing lang eh. Mo nagpo-pole dancing lang nang makuna ng Bakit? ating camera. Kinuha Ito pa yung na bandila. itong Nakalambitin sa tuktok ng flagpole sa may Mabuhay Rotonda sa may Quezon City. At itinali pa yung watawat sa kanyang katawan. Kaya nang mapigtas, dire-diretso ang bulusok nito pababa. Sinalo naman siya ng mga barangay at parang hindi na magwala pa. Pinunasasa na nila ito at para dalin sa barangay hall. Ayon sa mga tanod, Igan, bago nakitang umakyat ng flagpole ito, nagtatakbo daw ito at nagwawala. Ayon sa kanya, hinahataw siya hindi bababa sa 20 katao na armado raw at papatay siya. Sa kanya. Dito na naghinala ang mga tanod, karaniwan daw itong sinasabi ng mga taong nasa impluensya ng pinagbabawal na gamot. At hindi niya sila nagkamali ng may masmasan. Umamin na mismo ang laki na tumira daw siya ng droga at sinabayan pa niya ito ng alak dahil daw nag-aaway sila ng kanyang girlfriend. At para makatiyak, nagpasa mga tanod na palipasin muna na magdamag ang naturang lalaki sa barangay hall. Igan? Hindi kaya hari ng Palo Cebo dahil mahirap din umakyat ng flagpole, ha? Sinanong ko nga kung ano sport niya, Igan eh. Ano sabi? Basketball daw. Akala ko pole dancing. Akala ko ang talent niya, itatuan yung sarili niya sa likod. Matindi yan. Okay. Salamat, Oscar. Detalye mamaya sa unang balita. Sa Bayambong, Nueva Vizcaya naman, kritikal ang lagay ng isang 17 taong gulang na dalagita matapos pagsasaksakin ng kanyang kaibigan. Mahigit 20 saksak sa katawan ang tinamo ni Leila, di niya tunay na pangalan, mula sa kamay ng kaibigang itago natin sa pangalang Vicky na 17 taong gulang din. Aminado si Vicky sa pananaksak. Inggit daw ang nag-udyok sa kanya para gawin yon sa kaibigan. Maganda raw kasi ang cellphone nito at naka-dental braces pa. Mas maganda rin daw at mas matangkad ang biktima kumpara sa kanya. Ayon naman sa mga otoridad, posibleng pinagplanuhang maigi ang krimen. Inimbitahan daw kasi ng suspect ang biktima sa tinutuluyan niyang boarding house para magpatulong mag-impake ng gamit at doon na nangyari ang pananaksak. Agad na saklolohan ng biktima nang narinig ng mga kapitbahay ang paghingi niya ng tulong. Dahil sa insidente, kakasuhan ng frustrated murder si Vicky kahit menor de edad. Nananatili siya sa Female Youth Offenders Facility ng Bayumbong Provincial Jail. So buhay, no? Frustrated. Buhay niya. Buhay yung At murder kasi pinlang. Iba talaga nagagawa ng birth. Giniginaw kapag may May sakit yan. Oo, May kaya sakit naman na may yun. sakit yan. Para mag-iigit ka ng ganun. Tsaka inamin niya lahat no? Dahil may cellphone, may braces, may matangkad. Maganda Hindi, sa baka kanya. pwedeng gawa-gawa niya lang din. May malalim pa siyang dahilan. Ano, parang Sana meron, pero posibleng Wala ba walang silang din problema? ano, justification ang ginawa niya. Kasi ang babaw na rason niya eh. Justification. Ang babaw na rason. So, medyo... Imbitahan siya, pero nagdala siya panaksak. Meron yung merong Yung panaksak para sa pag ng mga bagahe siguro. Okay, alamin natin mamaya iba pang motibo niyan. Mga igan, wala na talagang pinipiling lugar ang mga masamang loob dahil maging sa loob mismo ng Camp Aguinaldo, nakuha ring magnakaw. Pinasok po ng 2 hanggang 4 na salarin ang quarters ni Colonel Nelson Sidrome sa Kapitpin Avenue nitong weekend. Bukod sa 2 cellphone, pati ang sasakyan ni Colonel Emerald na Emerald Green Mazda 323 na may plakang URJ 652, kinuha rin po. Nabuksan din ang kanyang SUV. Wala raw si Colonel at kanyang misis sa nangyaring insidente, pero nandun daw ang kanilang anak at kasambahay, ngunit di raw nila naramdamang may pumasok